Iniwan sa gitna ng kalsada, duguan at nag-aagaw buhay. Habang ako ay nakikipagpatintero sa kamatayan, ang asawa ko, si Marco ay abala sa pagpunas ng munting gasgas sa daliri ng kanyang dating kasintahan. Sa isang iglap, ang 10 taon naming pagsasama ay naging abo. Ngunit tandaan ninyo, ang bawat patak ng dugo ko ngayong gabi ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Sino ang mag-aakalang ang basahang itinapon ninyo ay muling babangon bilang isang reyna? Handa na ba kayong harapin ang karma? Clara, tigilan mo na ang pag-iinarte mo. Alam ko namang nagpapapansin ka lang dahil nalaman mong bumalik na si Sela mula sa Amerika. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyang drama. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay malamig pa sa hanging dala ng malakas na buhos ng ulan ngayong gabi. Bawat salitang binitawan niya ay parang matalim na balisong na humihiwa sa nag-aagaw buhay na diwa ni Clara. Sa gitna ng madilim na kalsada, nakadapa si Clara sa basang aspalto, habang ang pulang likido mula sa kanyang sugat sa ulo ay dahan-dahang humahalo sa agos ng tubig ulan. Ang kanyang puting bestida na binili niya pa para sa kanilang ika-10 anibersaryo ay punit-punit na at nabahira na ng dumi at dugo. Sa kanyang nangangatog na kanang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang isang maliit na kahon ng relos, ang sorpresang regalo niya para kay Marco na binalak niyang ibigay pag-uwi nito. Ngunit sa isang iglap, ang kagalakang yon ay napalitan ng tunog ng nagtitilyang gulong ng sasakyan at ang marahas na pagtilapon ng kanyang katawan sa semento. Marco, please, kailangan ko ng tulong. Hirap na bulong ni Clara. Ang bawat paghinga niya ay parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsisimula na ng lumabo at ang paligid ay tila umiikot sa isang malungkot na sayaw ng kadiliman. Tulong. Clara, may maliit na gasgas sa daliri si Sela dahil sa pagkabasag ng baso kanina. Natatakot siya at nanginginig. Kailangan niya ako ngayon kaysa sa mga laro mo. Muling sagot ni Marco na may halong inis at pagkabagot. Narinig ni Clara sa background ang isang malambing at mapanuyang boses ng isang babae na tumatawag sa pangalan ng kanyang asawa. Ang hapdi sa kanyang puso ay higit pa sa hapdi ng kanyang mga sariwang sugat. Pinilit ni Clara na magsalita, ngunit ang dugo ay nagsisimula nang bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw na hindi ito biro, na siya ay biktima ng isang hit and run, na ang kanyang buhay ay unti-unti nang kumakawala sa kanyang mga kamay. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng sakit. Huwag mo na akong tatawagan ulit ngayong gabi kung magpapatuloy ka sa pananakot mo. Matuto kang rumespeto sa katahimikan namin. Huling hirit ni Marco bago tuluyang pinutol ang tawag. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot kay Clara. Tanging ang bagsak ng ulan sa mga dahon at ang malayo at malamig na ilaw ng poste ang kanyang kasama. Ang cellphone na kanina ay nagdadala ng huling pag-asa niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at lumubog sa isang maliit na baha sa kalsada. Napapikit si Clara. Ang 10 taon ng pagiging masunuring asawa, ang mga gabing ipinaghahanda niya ito ng pagkain kahit pagod siya sa trabaho, ang mga pagkakataong pinili niyang manahimik kahit alam niyang niloloko na siya. Lahat ng iyon ay nagmistulang isang malaking biro. Sa huling sandali na kailangan niya ang taong pinag-alayan niya ng buhay, ang tanging natanggap niya ay ang malupit na pagtalikod nito. Habang ang lamig ng gabi ay nanunuot na sa kanyang buto, naramdaman ni Clara ang unti-unting paghinto ng kanyang mundo. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Wala nang luha na lumalabas sa kanyang mga mata dahil ang lahat ng sakit ay naubos na sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang liwanag mula sa isang mamahaling sasakyan
ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi na niya nagawang idilat ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi at ang isang malalim, baritonong boses na puno ng awtoridad at pag-aalala. Huwag kang bibitiw. Hindi pa ito ang katapusan mo, bulong ng estranghero. Habang ang kanyang diwa ay tuluyang nilalamon ng dilim, isang katanungan ang naiwang nakabitin sa kanyang isipan. Kung mabibigyan ba siya ng pagkakataong mabuhay muli, pipiliin pa rin ba niyang maging ang mahinang babaeng binaliwala at itinapon na parang basura? O gagamitin niya ang bawat sugat na ito upang sunugin ang mundo ng mga taong sumira sa kanya? Ang puting kisame ng ospital ang unang tumambad sa paningin ni Clara, kasabay ng masangsang na amoy ng gamot na tila sumusakal sa kanyang bawat paghinga. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay nagdadala ng matinding kirot na tila may mga bubog na nakabaon sa kanyang talukap. Ang kanyang buong katawan ay mabigat, parang semento na hindi niya maigalaw, at ang bawat bahagi ng kanyang balat ay kumikirot sa ilalim ng mga puting benda. Sa gilid ng kanyang kama, ang mekanikal na pag-akyat at pagbaba ng linya sa monitor ay nagbibigay ng isang nakakabinging ritmo sa gitna ng katahimikan, isang paalala na ang kanyang puso ay patuloy pa ring lumalaban kahit na ang kanyang kaluluwa ay pagod na. Sa kanyang kanan, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas habang ang liwanag ng umaga ay nagbibigay ng anino sa kanyang matikas na tindig. Nang marinig nito ang mahinang paggalaw ni Clara, dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ito ang estrangherong boses na narinig niya sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakikita ang lahat ng sakit na itinatago ni Clara. Gising ka na. Ang mahinahon nitong panimula. Walang halong pilit, walang halong pagmamadali. The doctor said you're stable, but you need a lot of rest. I'm Ethan. Ako ang nakakita sa iyo kagabi. Gusto sanang magpasalamat ni Clara, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo at tila may nakabara. Bago pa siya makapagsalita, ang katahimikan ng silid ay nabasag sa marahas na pagbukas ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng puso ni Clara sa takot. Pumasok si Marco. Mukhang pagod at iritadong-iritado. Kasunod niya ang kanyang ina, si Doña Imelda, na ang bawat hakbang ay puno ng pagmamataas habang hinihimas ang kanyang mga alahas na perlas. Clara, ano bang pumasok sa isip mo at nagpa-aksidente ka? Ang agad na bulyaw ni Marco, hindi man lang tiningnan ang mga benda sa ulo ng asawa. Dahil sa nangyari sa iyo, hindi ako nakapunta sa importanteng meeting ko kagabi. At pati si Sela, na stress dahil sa mga missed calls mo. Nanigas si Clara sa kanyang kinahihigaan. Ang init ng luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga pisngi. Ang asawang inalagaan niya ng 10 taon ay narito. Hindi para tanungin kung kamusta siya, kundi para isumbat ang kanyang abala. At ikaw naman, Clara, sabat ni Doña Imelda habang tinitingnan ang silid ng may pandidiri. Ang malas mong asawa. Alam mo namang mahalaga ang reputasyon ng pamilya natin. Tapos magkakalat ka sa kalsada. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka talaga bagay sa anak ko. Mula nang mapunta ka sa amin, palaging may kamalasan. Lumapit si Marco sa kama at imbes na hawakan ng kamay ni Clara, ay inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang binti na may benda. Sign this, Clara. It's a business authorization. Kailangan kong ilipat ang ilang pondo mula sa joint account natin para sa bagong investment ni Sela. Ayaw mo naman sigurong maging pabigat palalo, di ba? Tinitigan ni Clara ang asawa. Sa sobrang lapit ni Marco, kitang-kita niya ang isang maliit na bahid ng pulang lipstick sa gilid ng puting kwelyo ng polo nito. Ang amoy ng pabango ng babae ay humahalo sa amoy ng antiseptiko sa silid, isang matapang na paalala ng kanyang pagkatalo. Ang bawat salita ni Marco
ay parang mga martilyo na dahan-dahang dinudurog ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Napansin ni Clara na ang mga daliri niya ay nanginginig habang pilit na inaabot ang folder. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang kamay ang humarang. Si Ethan. "I think she needs to rest first, Mr. Valderrama." Ang malamig na sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang pasyente ay hindi pa nasa tamang katinuan para pumirma ng anumang dokumento. Respeto naman sa asawa mo. Nagulat si Marco at napatingin kay Ethan nang may halong pagtataka at inis. "At sino ka naman? Wala kang pakialam sa usapan naming mag-asawa." Hindi natinag si Ethan. Kumuha siya ng isang maliit na card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Clara na ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon lamang sa kanya. "Clara, if you need anything at lahat, tawagan mo ako. Don't let anyone force you into something you're not ready for." Pagkaalis ni Ethan, lalong uminit ang ulo ni Doña Imelda. "Aba, at marunong ka na ring lumandi ngayon habang nakaratay ka? Napakawalang hiya mo." Ngunit hindi na sila pinansin ni Clara. Ang kanyang paningin ay nakapako sa lipstick stain sa kwelyo ni Marco. Pakiramdam niya ay isa siyang basahang matapos gamitin sa paglilinis ng dumi ay itinapon sa isang sulok para mabulok. Ang hiya na palaging ibinabato sa kanya ng biyenan ay wala ng epekto. Dahil ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang isang malalim at malamig na galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Bago pa man makapagsalita ulit si Marco, ang cellphone nito sa bulsa ay tumunog. Ang tunog ng kanta na paborito ni Sela ay umumalingaw-ngaw sa silid. Agad itong sinagot ni Marco nang may ngiti na hindi man lang niya naipakita kay Clara sa loob ng maraming taon. "Yes, hon? Papunta na ako. Malapit na akong matapos dito sa istorbo na ito. Wait for me in the car, okay?" Ibinaba ni Marco ang telepono at muling tiningnan si Clara nang may pandidiri. "Pirmahan mo yan bago ako bumalik bukas. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Clara. Alam mong wala kang ibang matatakbuhan kundi ako." Nang lumabas ang mag-ina, naiwan si Clara sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang card ni Ethan ay mahigpit niyang hawak sa ilalim ng kumot. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihila sa magkabilang dulo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Sela sa kabilang linya. Isang paalala na ang kanyang posisyon sa buhay ni Marco ay tuluyan ng pinalitan habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Dahan-dahang ipiniit ni Clara ang kanyang mga mata, ngunit hindi para matulog, kundi para damhin ang bawat pintig ng sakit. Ang sugat sa kanyang ulo ay gagaling. Ang mga pasa sa kanyang katawan ay maglalaho. Ngunit ang pagtrato sa kanya bilang isang istorbo sa sarili niyang buhay ay isang lason na hindi niya hahayaang pumatay sa kanya. Ang bawat hakbang ni Clara papasok sa kanilang bahay ay tila paglalakad sa isang lugar na hindi na niya kinikilala. Ang dati-rati ay amoy ng sariwang sampagita at malinis na sahig na kanyang pinagpaguran ay napalitan na ng matapang at nakahihilong amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na hindi sa kanya, kundi kay Sela. Ang katahimikan ng mansyon ay tila may dalang bigat na dumadagan sa kanyang balikat. At ang bawat sulok ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi niya handang marinig. Pagdating sa sala, halos tumigil ang tibok ng puso ni Clara nang makita si Sela na prehenteng nakaupo sa kanyang paboritong sofa. Suot ang isa sa mga silk robe na regalo pa ni Marco sa kanya noong nakaraang Pasko. Hawak ni Sela ang isang baso ng wine at nakatingin ito sa kanya nang may mapanguyam ng ngiti, tila isang reyna na naghihintay sa pagdating ng isang katulong. "You're finally home, Clara. Finally. How's the hospital food? Amoy gamot ka pa rin hanggang dito." Ani Sela na hindi man lang tumayo upang batiin siya. Eksakto namang bumaba si Marco mula sa itaas, inaayos ang kanyang kurbata.
Walang bakas ng pagkagulat o pagkahiya sa kanyang mga mata nang makita ang asawang sugatan at ang kabit na magkasama sa iisang bubong. Marco, anong ibig sabihin nito? Bakit siya narito? Ang nangangatal na tanong ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag upang pigilan ang panginginig. Clara, huwag kang gumawa ng eksena. Pinsan ko si Sela sa malayong kamag-anak at alam mo namang kailangan niya ng matitirhan habang inaayos ang mga papeles niya mula sa abroad. Masyado kang praning, ang malamig na sagot ni Marco. Ang bawat salita ay puno ng gaslighting. Tila ba si Clara ang may diferensya sa pag-iisip dahil nakikita niya ang katotohanan. Pinsan, Marco, huli ko kayo sa ospital. Nakita ko ang lipstick sa kwelyo mo. Ang sigaw ni Clara, ngunit ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng paghikbi. Sinabi ko na sa'yo, aksidente lang yon. Huwag mong dumiihan ang isip mo. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang tumanggap ng bisita ng maayos. Sela is staying here. And that's final. Pagtatapos ni Marco, bago ito tumalikod at naglakad patungo sa kusina, sa kabila ng hapdi at pagkapahiya, nanaig pa rin sa puso ni Clara ang huling hibla ng pag-asa. Ang maling akala na baka maayos pa ang lahat kung magpapakita siya ng higit na pagmamahal. Sa loob ng 3 oras, kahit kumikirot ang kanyang mga tahi at nahihilo pa siya, nagluto si Clara. Inihanda niya ang paboritong adobo at sinigang ni Marco. Ang mga pagkaing dati ay nagpapangiti rito pag-uwi mula sa trabaho. Ang bawat hiwa ng rekado ay hinaluan niya ng panalangin na sana ay maalala ni Marco ang kanilang pinagsamahan. Nang ihain niya ang pagkain, lumapit ang dalawa sa hapag. Kumuha ng isang kutsara si Marco, ngunit bago pa man ito makarating sa kanyang bibig, ibinalik niya ang kutsara sa pinggan ng may kalasingan. Ano ba itong niluto mo, Clara? Amoy mahirap. Ang lansa. Ang dismayadong sabi ni Marco. Sela brought some authentic Italian pasta earlier. Iyon ang masarap. Itong luto mo, pangkarinderya lang ito. Nakakasuka. Pero Marco, ito ang paborito mo. Ang mahinang bulong ni Clara. Ang luha niya ay pumatak sa ibabaw ng mainit na kanin. That was before, Clara. People change tastes, just like they change wives who can't even keep themselves looking presentable. Sabat ni Sela, bago ito tumawa ng mahina. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila mga kuko na kumakalmot sa sugatang puso ni Clara. Hindi na nakakain si Clara. Lulan ng bigat ng dibdib. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid, ngunit hinarangan siya ni Marco. Doon ka muna sa guest room sa baba. May kailangang tapusin si Sela na trabaho rito sa master's bedroom dahil mas malakas ang signal. Walang nagawa si Clara kundi sumunod. Sa gitna ng gabi, habang nakahiga sa maliit na kama sa baba, narinig niya ang tunog ng pagbukas at pagsasara ng pinto sa itaas, sinundan ng mahihinang tawanan at bulungan na hindi niya nais bigyan ng kahulugan. Hindi makatulog si Clara kaya lumabas siya upang kumuha ng tubig. Nadaanan niya ang briefcase ni Marco na naiwan sa lamesa sa sala. Sa isang udyok ng kuryosidad at takot, dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito. Ang tunog ng pagbukas ng bag ay tila hudyat ng isang masamang balita. Sa loob ng bag, nakita niya ang isang asul na folder. Inasahan niyang mga papeles sa negosyo ang laman nito, ngunit ang tumambad sa kanya ay mga dokumentong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang divorce petition, ngunit hindi ang pangalan ni Marco ang nakalagay bilang petitioner. Sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Sela bilang tagapamahala ng proseso at sa tabi nito ay ang lagda ni Marco na tila kay tagal nang nakahanda. Napaupo si Clara sa sahig. Ang lamig ng tiles ay nanunuot sa kanyang balat. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang inaakala. Hindi lang siya niloloko ni Marco. Pinaplano na rin siyang burahin ng dalawa sa sarili niyang buhay. At si Sela na ang nagpapatakbo ng bawat galaw ng kanyang asawa.
Ang bawat paghinga ni Clara ay tila may kasamang lason habang hawak niya ang kanyang cellphone. Nakikinig sa humihikbing boses ng kanyang kapatid mula sa probinsya. Ang balita ay tila isang malakas na hampas ng alon na tumangay sa natitira niyang lakas. Ang kanilang ina, ang tanging liwanag na natitira sa buhay ni Clara, ay isinugod sa ospital dahil sa malubhang sakit sa puso. Kailangan ng agarang operasyon at ang halagang kinakailangan ay higit pa sa kaya nilang kitain sa loob ng 10 taon. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na nagbigay ng kapanatagan kay Clara, ang kanilang joint savings account ni Marco. Sa loob ng maraming taon, ibinuhos ni Clara ang lahat ng kanyang kinikita mula sa kanyang maliit na online business at ang kanyang mga ipon bago pa sila ikasal sa account na yon. Iyon ang kanyang safety net, ang perang inilaan niya para sa mga ganitong pagkakataon. Dali-dali siyang nagtungo sa bangko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapasok ang card sa makina. Ang hangin sa loob ng bangko ay malamig, ngunit ang pawis ay patuloy na gumagapang sa kanyang noo. Nang lumabas ang balanse sa screen, ang mundo ni Clara ay tila tumigil sa pag-inog. 0. Wala nang natira kundi ang ilang barya na hindi man lang sapat para pambili ng gamot. Ang pag-uwi ni Clara sa mansyon ay puno ng nag-aapoy na katanungan. Natagpuan niya si Marco sa sala. Tinitingnan ang isang bagong bili na designer bag na hawak ni Sela. Ang katad ng bag ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila nangungutya sa kahirapan ni Clara. Marco, nasaan ang pera sa account natin? Ang tanong ni Clara, ang kanyang boses ay gumaralgal sa sobrang emosyon. Kailangan ng nanay ko ng operasyon. Mamamatay siya kung hindi natin mababayaran ang deposit sa ospital. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Marco. Patuloy lang siya sa pag-inom ng kanyang kape. Tila ba ang buhay ng biyanan niya ay walang halaga. Ginamit ko na, Clara. I invested it for Sela's new boutique business. Kailangan niya ng magandang image at mga gamit para sa mga investors. Isipin mo na lang na para sa kinabukasan nating lahat iyon. Ang kaswal na sagot ni Marco. Investment? Marco, pera ko iyon. Ipinon ko iyon bago pa kita nakilala. Paano mo nagawang gastusin yon para sa luho ng babaeng ito habang nag-aagaw buhay ang nanay ko? Ang sigaw ni Clara. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot. Tumayo si Sela at lumapit kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng panguuyam. Clara, masyado kang makasarili. Isang matanda na ang nanay mo, marami na siyang pinagdaanan. Pero ang butik ko, ito ang magdadala sa atin sa tuktok ng society. Huwag mong ipagkait kay Marco ang pagkakataong umasenso. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sela, lalong nadudurog ang pagtitimpi ni Clara. Tumingin siya kay Marco, umaasang makakita ng kahit kaunting pagsisisi, ngunit ang nakita niya lang ay ang mukha ng isang lalaking wala nang pakialam. Napakawalang hiya ninyo, bulong ni Clara. At sa isang iglap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtitiis mula sa aksidente hanggang sa pagpapahiya sa kanya sa sarili niyang bahay ay sumabog. Ang palad ni Clara ay mabilis na humalik sa pisngi ni Marco. Ang tunog ng paglapat ng balat sa balat ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng sala. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nagtaas ng kamay si Clara laban sa kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula at ang kanyang gulat ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na galit. Sa isang marahas na pagkilos, hinawakan ni Marco ang braso ni Clara at itinulak siya ng malakas. Ang likod ni Clara ay tumama sa matigas na gilid ng lamesa bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kirot sa kanyang mga tahi ay muling nagising. Tila ba hinihiwa muli ang kanyang laman. Ngunit mas masakit ang mga salitang binitawan ni Marco habang nakatayo ito sa tapat niya, tila isang higante na nanliliit sa kanya. Wala kang karapatang saktan ako sa loob ng bahay na ito. Clara,
Tandaan mo, wala kang kahit ano kung wala ako. Ang damit na suot mo, ang pagkaing kinakain mo, at ang bubong na tinitirhan mo, lahat iyan ay galing sa akin. Ang asik ni Marco. Lumapit siya ng mas malapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakapanindig balahibong bulong. Wala kang mapupuntahan. Sino ang tatanggap sa isang katulad mong basag na ang ulo at wala ng pera? Mananatili ka rito at titiisin mo ang lahat ng gusto ko. Dahil sa mundong ito, ako ang batas mo. Iniwan ni Marco at Sela si Clara na nakahandusay sa malamig na sahig. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa alikabok ng bahay na dati niyang tinuring na paraiso. Sa gitna ng dilim at sakit, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling baraha na maaaring magligtas sa kanya mula sa impyernong ito. Kinuha ni Clara ang maliit na card na nakatago sa kanyang bulsa, ang card ni Ethan. Sa kanyang malabong paningin, ang mga numero rito ay tila mga bituin na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng isang madilim at walang katapusang gabi. Ang pulang tela ng kanyang gown ay tila isang dumadaloy na apoy sa harap ng salamin, isang matapang na kulay na kailanman ay hindi niya sinubukang isuot sa loob ng 10 taon dahil ayaw ni Marco ng atensyon. Ngunit ngayong gabi, ang atensyon ay hindi na isang bagay na kinatatakutan ni Clara. Ito na ang kanyang sandata. Ang mga pasa sa kanyang braso ay maingat na natatakpan ng makapal na kolorete at ang sugat sa kanyang noo ay nakatago sa ilalim ng kanyang maayos na pagkakaayos na buhok. Sa kanyang mga mata, wala na ang bakas ng pagmamakaawa. Tanging isang malamig at matalim na determinasyon ang nagniningning. Ang mansyon ng mga Valderrama ay punong-puno ng mga hiyas ng lipunan, mga taong nakasuot ng ngiting plastik at mga mamahaling alahas. Ito ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo. Isang pagdiriwang na pinilit ni Doña Imelda na ituloy upang ipakita sa lahat na ang kanilang pamilya ay nananatiling matatag at perpekto. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Marco habang nakahawak sa bewang ni Sela na ipinapakilala niya sa mga panauhin bilang kanyang special consultant. Ang kawalan ng hiya ng dalawa ay tila isang usok na nakakasuffocate sa buong silid. Nang dahan-dahang bumaba si Clara sa hagdanan, ang bulungan ng mga tao ay tila isang hangin na dumaan sa tuyong mga dahon. Lahat ay napalingon. Ang Clara na nakita nilang laging nakayuko at mukhang pagod ay wala na. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono bago ito tuluyang sunugin. Clara, what are you doing? Bakit ganyan ang suot mo? Sinasapawan mo ang mga bisita. Ang pabulong na asik ni Marco nang makalapit siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anibersaryo natin, Marco. Nararapat lang na maging espesyal ang gabi na ito, hindi ba? Ang sagot ni Clara nang may kalmado at misteryosong nangiti. Umakyat si Clara sa maliit na entablado kung saan nakalagay ang malaking projector screen na dapat sana ay magpapakita ng kanilang mga lumang larawan bilang mag-asawa. Kinuha niya ang mikropono at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, malakas at walang panginginig. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahalagang yugtong ito ng aming pagsasama. Sabi nila, ang 10 taon ay simbolo ng katibayan. Kaya naman, may inihanda akong maikling presentasyon para sa aking asawa bilang pasasalamat sa lahat ng ibinigay niya sa akin nitong mga nakaraang buwan. Pinindot ni Clara ang remote control, ngunit hindi ang kanilang kasal ang lumabas sa screen. Ang tumambad sa lahat ay ang malilinaw na litrato at video ni Marco at Sela sa loob ng mga hotel, ang mga screenshots ng mga usapan nila tungkol sa pagpapalayas kay Clara, at ang pinakamasakit sa lahat, ang record ng paglipat ng pera mula sa operasyon ng ina ni Clara patungo sa bank account ni Sela. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay.
Tila isang bangkay na nabulgar ang kasalanan. Si Doña Imelda ay halos mawalan ng malay sa sobrang pagkapahiya, habang ang mga mata ng kanilang mga business partners ay puno ng pandidiri. Clara, patayin mo yan! Ang sigaw ni Marco habang sumusugod patungo sa projector. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng mundo ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Lumapit si Clara kay Marco na ngayon ay hinihingal sa galit at hiyang nararamdaman. Sa harap ng lahat, kinuha ni Clara ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ang kumikinang na brilyante, ang simbolo ng kanyang pagpapakababa at pagtitiis sa loob ng isang dekada. Nang walang pag-aalinlangan, binitiwan niya ang singsing sa loob ng baso ng alak na hawak ni Marco. Ang maliit na singsing ay lumubog sa pulang likido, lumikha ng isang mahinang paggalaw sa ibabaw ng alak bago ito tuluyang humantay sa ilalim. Happy anniversary, Marco. This is my gift to you, your freedom. At ang kalayaang iyo, ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Mula sa sandaling ito, hindi na ako ang asawa mong maaari mong saktan at tapakan. I am Clara, and I am done with you. Tumalikod si Clara. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad habang nilalagpasan niya ang mga taong dati ay kinatatakutan niya ang husga. Ngunit sa paglabas niya sa pintuan ng mansyon, ang lamig ng gabi ay biglang sumalubong sa kanya at ang adrenaline na nagpatibay sa kanya kanina ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang matinding pagod at pangungulila. Sa gitna ng kadiliman ng driveway, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Ethan. Ang kanyang tindig ay tila isang tanggulan sa gitna ng bagyo. Nakita ni Ethan ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Clara, ang huling labi ng kanyang sakit. Walang salita, hinubad ni Ethan ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Clara. Ang init nito ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Hinawakan ni Ethan ang kanyang siko nang may pag-iingat. Tila ba isa siyang mamahaling alahas na ayaw niyang mabasag. Tapos na ang palabas, Clara. You've fought well. Ang mahinahong bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang gamot sa sugatang puso ng babae. Handa na ang sasakyan. Let's go home, Clara. Sa lugar kung saan tunay kang pinahahalagahan. Habang sumasakay sa kotse, hindi na lumingon si Clara sa mansyong naging kulungan niya. Ang tanging nakikita niya ay ang kalsadang nasa harap nila at ang lalaking nasa tabi niya na nangangako ng isang bukas na hindi na kailanman magiging madilim. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Pagkatapos ng gabing ito, sapat na ba ang paghihiganti upang punan ng puwang sa kanyang pagkatao? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ang bawat patak ng ulan sa ibabaw ng kalawit na yero ay lumilikha ng isang malungkot na awitin na tila sumasabay sa mabigat na tibok ng puso ni Clara. Ang silid na kanyang inuupahan sa isang siksik na eskinita sa Quiapo ay halos kasya lamang ang isang maliit na papag at isang mesang gawa sa lumang kahoy. Malayo ito sa malambot na kama at air-conditioned na silid sa mansyon ng mga Valderrama. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang hangin na nalalanghap ni Clara ay hindi na amoy lason. Ito ay amoy usok, amoy pawis ng lungsod, ngunit ito ay amoy ng kalayaan. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, maingat na nakahain ang mga bilao ng suman at biko na siya mismo ang nagluto mula madaling araw. Ang malagkit na kanin ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya, nababalot ng dahon ng saging na kinuha niya pa sa palengke bago magliwanag. Ito ang kanyang simula. Ginamit niya ang huling ilang daang piso sa kanyang bulsa upang bumili ng mga sangkap. Umaasa na ang mga turo ng kanyang lola sa probinsya ang magiging susi sa kanyang muling pagbangon. Ngunit ang mundo ay hindi madaling magpatawad sa isang babaeng naglakas loob na lumaban. Nang magtangka si Clara na ialok ang kanyang mga kakanin sa mga pwesto sa palengke,
Tumambad sa kanya ang malamig na pagtanggap ng mga tao. Ang mga tindera na dati ay bumabati sa kanya nang may ngiti ay biglang umiiwas ng tingin. Tila ba ang kanyang presensya ay isang sumpa na ayaw nilang mahawakan. Nalaman ni Clara ang dahilan ng harangin siya ng katiwala ng palengke. Ang lalaki ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa habang ang kanyang paa ay tila hindi mapakali sa semento. Pasensya na, Clara. May utos mula sa itaas. Sabi ni Sir Marco, sino mang tumulong sa'yo o tumanggap ng paninda mo ay mawawalan ng pwesto rito. Ayaw naming madamay, iha. Ang bawat salita ng katiwala ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang sikat ng araw. Ramdam ni Clara ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang bigat ng bilaong kanyang pasan ay tila naging doble. Ang impluensya ni Marco ay parang isang madilim na galamay na abot hanggang sa pinakamaliliit na sulok ng lungsod. Determinado itong sakalin siya hanggang sa wala na siyang ibang mapuntahan kundi ang bumalik at lumuhod sa paanan nito. Umupo si Clara sa isang gilid ng bangketa, malayo sa ingay ng palengke. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang mga daliring dati malinis at maayos ang kuko. Ngayoy may paltos mula sa init ng kawali at may bahid ng uling na hindi agad matanggal ng sabon. Ang kirot sa kanyang katawan ay unti-unti nang humuhupa. Ngunit ang sakit ng katotohanang pinabayaan siya ng sarili niyang asawa ay tila sugat na ayaw maghilom. Ang bango naman niyan. Magkano ang isang balot? Isang pamilyar at baritonong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nag-angat ng tingin si Clara at nakita si Ethan na nakatayo sa kanyang harap. Hindi ito nakasuot ng mamahaling coat, gaya ng huli nilang pagkikita. Naka-polo shirt lamang ito at mukhang mas relaxed head, ngunit ang awtoridad sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Ethan, anong ginagawa mo rito? Hindi ito ang lugar para sa isang taong katulad mo. Ang gulat na tanong ni Clara habang pilit niyang inaayos ang kanyang sarili at pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang lumang bimpo. Naghahanap ako ng masarap na almusal at tila nakita ko na ang pinakamasarap na suman sa buong Maynila. Ang nakangiting sagot ni Ethan. Umupo siya sa tabi ni Clara sa sementadong sidewalk, walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang presensya ay tila isang proteksyon, isang kuta na biglang itinayo sa paligid ni Clara upang hindi siya maabot ng mga mapanghusgang tingin ng mga dumadaan. Kumuha si Ethan ng isang suman at dahan-dahang binalatan ang dahon ng saging. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagpapahalaga. Tila ba ang simpleng kakanin na iyon ay isang pagkaing inihanda para sa isang hari. Sa bawat kagat ni Ethan, ramdam ni Clara ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal nang kinalimutan ng kanyang pagkatao. Ang kilig na hindi nanggaling sa mababaw na salita, kundi sa katotohanang may isang taong nakakita sa kanyang halaga sa kabila ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan. I have a business proposal, Clara. Ang seryosong sabi ni Ethan matapos maubos ang suman. I'm launching a traditional Filipino catering line para sa mga international clients ng kumpanya ko. I need someone who cooks with heart, someone who knows the true taste of home. I want you to be my head partner. Partner? Ethan, tignan mo ako. Wala akong pera, wala akong kagamitan. At ginigipit ako ni Marco. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Ang may pag-aalinlangang sagot ni Clara. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Clara, ang kamay na may mga paltos at dumi. Hindi siya nandiri. Sa halip, hinawakan niya ito ng may lambing at respeto. Marco is a fool for letting go of a diamond just because it's covered in dust. Hindi mo kailangan ng pera, Clara. Ang talento mo at ang tapang mong bumangon ang kailangan ko. Let me be your shield while you build your empire. Sa sandaling iyon, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga kamay na magkahawak,
Naramdaman ni Clara ang isang matinding pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang may kasamang kaba nang mapansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Nakita niya ang isang pamilyar na tao na kumuha ng litrato sa kanila bago mabilis na umalis. Pag-uwi ni Clara sa kanyang maliit na silid, napatigil siya nang makita ang isang pahayagan na iniwan sa kanyang pintuan. Sa front page ng business section, nakita niya ang larawan ni Ethan. Ang caption ay nagpatigil sa kanyang mundo. Ethan Sandoval, CEO of Sandoval Global, the man who crushed Valderrama's last major merger. Napaupo si Clara sa papag, ang lalaking tumutulong sa kanya, ang lalaking nagbibigay sa kanya ng bagong buhay, ay hindi lang pala basta estranghero. Si Ethan ang pinakamalaking kalaban ni Marco sa mundo ng negosyo, ang lalaking dahilan kung bakit unti-unting nalulugi ang kumpanya ng asawa niya. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, isang nakakatakot na katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Tinutulungan ba siya ni Ethan dahil tunay itong may malasakit? O ginagamit lang siya nito bilang isang mitya upang tuluyang pasabugin ang mundo ni Marco? Ang bawat saing ng malagkit na kanin at ang bango ng pinapaitang luya na humahalo sa sariwang gata ay tila isang banal na ritual sa loob ng bagong kusina ni Clara. Hindi ito ang malawak at malamig na kusina ng mga Valderrama. Ito ay isang maliit ngunit maayos na espasyong ipinahiram sa kanya ni Ethan sa loob ng isa sa kanyang mga gusali. Dito, ang tanging naririnig ay ang banayad na pagkulo ng sabaw at ang maindayog na paghiwa ng mga sangkap sa ibabaw ng makinis na kahoy. Ang bawat paggalaw ni Clara ay puno ng pag-iingat. Tila ba sa bawat luto niya ay itinatahi niya ang mga punit-punit na bahagi ng kanyang dangal, habang maingat niyang inilalagay ang huling dekorasyon ng latik sa ibabaw ng kanyang espesyal na kakanin. Naramdaman niya ang isang presensya sa pintuan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling sandalwood at ang pakiramdam ng isang panatag na aura ay sapat na upang malaman niyang naroon si Ethan. The catering for the diplomatic gala was a huge success, Clara. Ang malumanay na sabi ni Ethan habang dahan-dahang lumalapit. The guests couldn't stop talking about the woman who turned simple Filipino desserts into a masterpiece of art. You are officially the talk of the town. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Salamat, Ethan. Ngunit alam nating dalawa na kung hindi dahil sa tiwala mo, mananatili lang akong isang tindera sa bangketa na walang boses. And trust is earned, Clara. And you earned mine the moment you chose to fight back. Tugon ni Ethan. May isang sandali ng katahimikan kung saan ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Clara at bago pa man niya ito maitama, ang mga daliri ni Ethan ay nauna na. Ang dampi ng kanyang balat sa pisngi ni Clara ay tila isang munting kislap ng kuryente na nagpatalon sa kanyang puso. Ito ay isang hawak na puno ng respeto, malayo sa marahas na kamay ni Marco na sanay lamang manakit. Ngunit habang ang liwanag ay unti-unting bumabalot sa buhay ni Clara, ang kadiliman naman ay tila lumalamon sa kumpanya ng mga Valderrama. Sa opisina ni Marco, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Ang mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa ay punong-puno ng mga pulang marka, mga abiso ng utang, mga kanseladong kontrata, at mga banta ng demanda. Pumasok si Sela, hindi upang magbigay ng lakas, kundi upang magreklamo. Ang kanyang mukha ay nakasimangot habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Marco, bakit na-decline ang credit card ko kanina? I was trying to buy that new collection from Paris. Nakakaya sa mga kaibigan ko. Sela, can't you see I'm struggling here? Ang asik ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa puyat at stress. Ang Sandoval Global ay kinuha ang lahat ng mga kliyente natin. At ang masama pa, ang asawa kong itinuring mong basahan ay ang mukha na ngayon
ng kanilang pinakamalaking proyekto. Don't call her your wife. At bakit mo ako sinisigawan? Ang ganti ni Sela, ang kanyang boses ay pumailan lang sa loob ng silid. Kung hindi ka sana naging mahina, hindi tayo hahantong sa ganito. Ayusin mo ito, Marco. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Humarap si Marco sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula sa itaas, nakita niya ang isang digital billboard sa di kalayuan. Ang mukha ni Clara, na mas maganda, mas kagalang-galang, at mas maningning kaysa noong kasama pa niya ito, ay nakapaskil doon bilang katuwang ni Ethan Sandoval sa isang pambansang proyekto para sa sining at amthok. Ang tagumpay ni Clara ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Ang inggit ay parang isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sinusunog ang natitirang bait sa kanyang isipan. You want money, Sela? You want to maintain your lifestyle? Ang malamig na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay naging kalmado ngunit mapanganib. Of course, I deserve it. Ang sagot ng babae. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang file mula sa kanyang private investigator. Ito ay ang address ng ospital sa probinsya kung nasaan ang ina ni Clara. Ang kanyang mga labi ay nagkurba sa isang mapait at masamang ngiti. Kung hindi niya makuha ang tagumpay ni Clara sa legal na paraan, gagamit siya ng paraang alam niyang hinding-hindi matatanggihan ng babae. Then we will get it back from her. Bulong ni Marco. Alam ko kung saan ang mahina niyang bahagi. Ang tagumpay niya ay panandalian lamang. Babalik siya sa akin, hindi bilang asawa, kundi bilang isang asong nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang mahal sa buhay. Sa kabilang dako, habang ang huling sinag ng araw ay tumatama, sa mukha ni Clara, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng isang kakaibang kaba. Ang kanyang tagumpay ay tila isang magandang panaginip, ngunit sa ilalim ng bawat tawa at palakpak ay may isang anino na tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling sumunggab. Nang gabing iyon, matapos ang isang matagumpay na pagpupulong para sa National Food Heritage Project, inihatid ni Ethan si Clara sa kanyang tinutuluyan. Bago bumaba si Clara, hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at tila may nais iparating na babala. Be careful, Clara. A wounded predator is more dangerous than a hungry one. Marco will not take your success sitting down. Ang paalala ni Ethan. Tumango si Clara, ngunit sa pag-akyat niya sa kanyang silid, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Walang salita. Tanging isang larawan lamang. Ang larawan ng kanyang ina na payapang natutulog sa loob ng kanyang kwarto sa ospital. Ngunit may isang anino ng isang lalaking nakatayo malapit sa pintuan nito. Ang bawat hibla ng lakas na binuo ni Clara sa mga nakaraang linggo ay tila biglang gumuho. Ang kanyang bawat paghinga ay naging mabigat at ang pakiramdam ng isang masamang pangitain ay tuluyan ng bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pintig ng puso ni Clara ay tila isang malakas na tambol na umaaling-awngaw sa kanyang buong katawan habang nakatitig sa larawan ng kanyang ina. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay patuloy na gumagapang. Ang silid na dati ay itinuturing niyang ligtas na kanlungan ay biglang naging isang masikip na hawla. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay tila napuno ng mga tinik na sumasakal sa kanyang lalamunan. Kinabukasan, habang inihahanda ni Clara ang mga sangkap para sa isang malaking event, ang katahimikan ng kanyang studio ay nabasag sa marahas na pagtulak ng pinto. Pumasok si Sela. Ang mukha ay balot ng makapal na makeup, ngunit hindi maitago ang pait at desperasyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang galang, tila isang bagyong handang manira ng anumang madadaanan. Akala mo ba talaga, you're better than me now just because of this business? Ang asik ni Sela, ang kanyang boses ay mataas at puno ng pagkapuot.
Tignan mo ang sarili mo, Clara. You're just a cook. Isang katulong na binihisan lang ni Ethan. Inakit mo siya para makuha ang lahat ng ito, di ba? Hindi huminto si Clara sa kanyang ginagawa. Maingat niyang hiniwa ang mga dahon ng saging. Ang bawat galaw ay may tiyak na layunin. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na lalong nagpaalab sa galit ni Sela. Wala kang sasabihin, mapagkunwari mo. Sigaw ni Sela habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. Kinuha niya ang isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido, isang matapang na kemikal na balak niyang ibuhos sa mga nakahandang pagkain ni Clara upang masira ang reputasyon nito. Kung hindi ako magiging masaya, hinding-hindi ko hahayaang maging masaya ka rin. Ngunit bago pa man maibuhos ni Sela ang lason, hinawakan ni Clara ang braso ng babae nang may matinding higpit. Ang mga mata ni Clara, na dati ay puno ng luha, ngayon ay nagniningning sa isang kakaibang lakas. Sela, sapat na, ang malamig na sabi ni Clara. Ang desperasyon mo ay amoy na amoy hanggang dito. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga ganyang paraan? Matagal na akong namatay sa kalsadang yon nung gabing iniwan ninyo ako. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay wala ng takot na mawala ang anuman dahil ang lahat ng halaga ko ay nahanap ko na sa sarili ko. Binitawan ni Clara ang braso ni Sela nang may pandidiri. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas muli ang pinto at pumasok si Ethan. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Lumapit siya kay Clara at tumayo sa tabi nito. Ang kanyang mga mata ay matalim na, nakatitig kay Sela. I think it's time for you to leave, Miss Sela. Ang boses ni Ethan ay mababa, ngunit puno ng banta. Lahat ng ginagawa mo ay nakarecord sa security cameras ko. Isang maling galaw pa. At titiyakin kong sa likod ng rehas ka magpapaliwanag. And about Marco? Sabihin mo sa kanya, ang bawat dumi na ibinabato niya kay Clara ay babalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi. Napilitang lumabas si Sela. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa kahihiyan. Nang mawala na ang anino ng babae, ang tensyon sa loob ng studio ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na katahimikan. Huminga ng malalim si Clara. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya naitago. Dahan-dahang lumapit si Ethan at hinawakan ang magkabilang balikat ni Clara. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang gamot sa nanlalamig na katawan ng babae. You're safe now, Clara. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit. Nang hapong iyon, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bintana, nanatiling magkasama ang dalawa sa loob ng studio. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampara sa sulok. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang gata ay humahalo sa hangin. Lumilikha ng isang kapaligirang puno ng damdamin. Bakit mo ginagawa ito, Ethan? Ang mahinang tanong ni Clara habang nakatingin sa labas. Bakit mo itinataya ang lahat para sa isang katulad ko? Humarap si Ethan sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay dahan-dahang naglaho hanggang sa maramdaman ni Clara ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang noo. Hinawakan ni Ethan ang isang hibla ng buhok ni Clara at maingat itong inilagay sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang hawak ay puno ng pagsamba. Tila ba si Clara ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo? Dahil sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, ikaw lang ang katotohanang nakita ko, Clara. Ang bulong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga labi ni Clara. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol kay Marco. Ito ay tungkol sa kung paano mo muling binuhay ang isang pusong matagal nang naging bato. Dahan-dahang inilapit ni Ethan ang kanyang mukha sa mukha ni Clara. Ang kanilang mga ilong ay magkadikit na at ang bawat paghinga nila ay tila nag-iisa. Pinalibutan ni Ethan ang bewang ni Clara, habang ang mga kamay ni Clara ay dahan-dahang humawak sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ang mabilis at tapat na tibok ng puso nito.
Isang sandali na lamang at ang kanilang mga labi ay magtatagpo na sa isang pangakong matagal nang hinihintay. Ngunit sa gitna ng mahiwagang sandali, ang cellphone ni Clara na nasa ibabaw ng lamesa ay biglang nag-vibrate ng malakas, lumilikha ng isang magaspang na tunog sa ibabaw ng kahoy. Napabalik sa realidad si Clara at agad na kinuha ang telepono. Isang tawag mula sa ospital sa probinsya. Nang sagutin niya ito, ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng kaba at pag-aalala. Ma'am Clara, pasensya na po. Kakatapos lang po ng rounds namin. Pero wala na po ang nanay ninyo sa kanyang kwarto. Ang gamit niya ay narito pa. Pero siya po ay nawawala. May nakakita po sa isang itim na sasakyan na umalis sa likod ng ospital kanina. Ang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kamay ni Clara at bumagsak sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang pakiramdam ng tagumpay kanina ay pinalitan ng isang matinding takot na tila kumakain sa kanyang buong pagkatao. Ethan! Ang tanging nasabi ni Clara bago tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod. Wala na si nanay. Kinuha nila si nanay. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang matalim na kumpas ng orasan na bumubutas sa pandinig ni Clara. Ang kalsada patungo sa lumang bodega sa labas ng lungsod ay puno ng lubak at ang bawat pagtalbog ng sasakyan ay nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding hilo. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na asol na folder, ang lahat ng dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagmamay-ari sa lumalago niyang negosyo. Ito ang hininging kapalit ni Marco para sa kalayaan ng kanyang ina. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, Clara. Ang mahinahong paalala ni Ethan habang nakatitig sa madilim na kalsada. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag, ngunit ang tensyon sa kanyang panga ay nagpapakita ng kanyang matinding pag-aalala. Kailangan, Ethan. Si nanay ang pinag-uusapan dito. Ang sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Siya ang nag-iisang dahilan kung bakit ako lumaban. Kung mawawala siya, walang saysay ang lahat ng tagumpay na ito. Pagdating sa bodega, ang paligid ay nababalot ng makapal na alikabok at amoy ng kalawang. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilyang pabalit-balik ang kurap sa itaas. Lumilikha ng mga aninong tila naglalaro sa pader. Doon, sa gitna ng silid, nakita ni Clara ang kanyang ina na nakaupo sa isang lumang silya, nakagapos ang mga kamay at may bakas ng takot sa mga mata. Sa likod nito, lumabas si Marco mula sa dilim. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating kagalang-galang na negosyante. Gusot ang kanyang barong, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay balot ng kapaguran at kawalan ng pag-asa. Wala na si Sela sa kanyang tabi. Ang babaeng binuwis niya ang lahat ay tuluyan na siyang iniwan matapos malimas ang huling sentimo sa kanyang bulsa. Nandito na ang mga papeles, Marco. Pakawalan mo na si nanay. Ang sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait at inggit. Akala mo ba talaga ay pera lang ang gusto ko, Clara? Gusto kong makita kang bumalik sa putikan. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, gaya ng ginawa mo sa akin. Lumapit si Marco at marahas na hinablot ang folder mula kay Clara. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang mga papeles, ang katahimikan ng bodega ay nabasag sa biglaang pagpasok ng liwanag mula sa mga sasakyan sa labas. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng mga pinto at ang mabilis na hakbang ng mga bota sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Marco Valderrama, bitawan mo ang mga biktima. Napapaligiran ka na ng mga otoridad. Ang sigaw ng isang boses mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa gulat. Tumingin siya kay Clara at pagkatapos ay kay Ethan na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Clara. Traidor ka!
Ginamit mo ang mga pulis. Hindi ako ang traidor, Marco. Ikaw ang pumatay sa sarili mong dangal. Ang malamig na sagot ni Ethan. Huli na ang lahat. Alam na ng buong mundo ang lahat ng ginawa mo. Sa gitna ng desperasyon, kinuha ni Marco ang isang matulis na piraso ng bakal mula sa sahig at sumugod patungo kay Clara. Ang bawat paggalaw ay mabilis, puno ng galit na hindi na kayang kontrolin. Napapikit si Clara. Inihanda ang sarili sa anumang sakit na darating. Ngunit ang sakit na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang isang mabigat na pagbagsak ng katawan sa sahig at ang marahas na paghingal ng isang tao. Nang idilat ni Clara ang kanyang mga mata, bumulaga sa kanya si Ethan na nakaharang sa kanyang harap. Ang puting polo nito ay dahan-dahang nababahiran ng pula. Ang kulay ng dugo ay mabilis na kumakalat sa bahagi ng kanyang balikat. Sinalo ni Ethan ang atake na para sana kay Clara. Ethan! Ang hiyaw ni Clara habang mabilis na sumasalo sa bumabagsak na katawan ng lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nabasa ng mainit na likido at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa takot. Habang pinupusasan ng mga pulis ang nagwawalang si Marco, wala nang pakialam si Clara sa paligid. Maingat niyang inilapag ang ulo ni Ethan sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa mukha ng lalaki. Ang bawat paghikbi ni Clara ay tila isang panalangin para sa buhay ng taong nagligtas sa kanya. Huwag kang pipikit, Ethan. Please! Sabi mo hindi mo ako iiwan. Ang pakiusap ni Clara habang hinahaplos ang pisngi ni Ethan. Dahan-dahang idinilat ni Ethan ang kanyang mga mata. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng hapdi. Ligtas ka na! Ligtas na si nanay! Iyon lang ang mahalaga. Sa malayo, narinig ni Clara ang papalapit na tunog ng ambulansya. Ang liwanag nito ay pabalit-balik na tumatama sa madilim na bodega. Ang bawat segundo ay tila isang oras at ang pakiramdam ng pagkawala ay muling bumabalot sa kanya. Ngunit sa gitna ng takot at dugo, naramdaman ni Clara ang mahigpit na hawak ni Ethan sa kanyang kamay. Isang hawak na nangangakong kahit anong mangyari, hindi na siya kailanman muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Ang puting kisame ng ospital ay hindi na kasing lamig ng dati sa paningin ni Clara. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagdadala ng init na tila humahaplos sa kanyang balat, kasabay ng bango ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa florera sa gilid ng higaan. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang nakahiga sa puting kama. Siya ang nakaupo sa tabi nito, maingat na pinupunasan ang kamay ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang bawat marahang paghinga ni Ethan ay tila isang himig ng pag-asa para kay Clara. Nang dahan-dahang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata, isang matamis at mapayapang ngiti ang sumalubong sa kanya. Ang papel ay nagbaligtad na. Ang sugatang ibon noong una ay siya na ngayong nag-aalaga sa kanyang tagapagligtas. Bakit ka umiiyak? Ang mahinang tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay paos pa rin ngunit puno ng lambing. Umiiyak ako dahil sa sobrang pasasalamat. Ang sagot ni Clara habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Ethan. Salamat dahil gising ka na. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Hinding-hindi kita iiwan, Clara. Kahit anong mangyari. Ang pangako ni Ethan. At sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Isang pagkakapit na tila hindi na kailanman muling magkakalas. Matapos ang ilang araw, nang matiyak na ligtas na si Ethan, nagpasya si Clara na gawin ang huling bagay na kailangan niya para sa kanyang tuluyang paghilom. Nagtungo siya sa piitan kung nasaan si Marco. Ang amoy ng lumang semento at ang kalawang ng mga rehas ay tila isang malayo at masamang panaginip na lamang para sa kanya. Nang lumabas si Marco mula sa madilim na pasilyo, halos hindi siya makilala ni Clara. Ang lalaking dati ay laging nakasuot ng mamahaling Amerikana at puno ng kayabangan ay isa na ngayong anino ng kanyang nakaraan. Gusot ang kanyang suot, madungis ang mukha,
At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang takot at pagsisisi ang natira. Maging ang kanyang ina, si Doña Imelda, ay tuluyan na siyang itinakwil upang iligtas ang sariling reputasyon. Wala na ang mga kaibigan, wala na ang yaman, at wala na ang babaeng ipinalit niya kay Clara. Clara, please, tulungan mo ako. Ang pakiusap ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang nakahawak sa malamig na salamin na naghihiwalay sa kanila. Kausapin mo si Ethan. I-withdraw ninyo ang mga kaso. Gagawin ko ang lahat, Clara. Babalik ako sa'yo. Tinitigan ni Clara si Marco ng matagal. Walang galit, walang pait, tanging isang malalim na awa ang naramdaman niya para sa lalaking sumira sa sarili niyang buhay dahil sa kasakiman. Hindi ako narito para saktan ka palalo, Marco. Ang mahinahong sabi ni Clara. Narito ako para ibalik ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Inilabas ni Clara ang kanyang wedding ring, ang sing-sing na matagal niyang itinago bilang simbolo ng kanyang pagpapakasakit. Inilapag niya ito sa maliit na butas sa ilalim ng salamin. Pinatatawad na kita, Marco, hindi dahil nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagpapatuloy ni Clara, ang bawat luha na ibinuhos ko ay nagbunga ng isang mas matapang na bersyon ng sarili ko. Salamat. Dahil sa kalupitan mo, natutunan kong mahalin ang taong matagal kong kinalimutan, ang sarili ko. Tumayo si Clara at hindi na lumingon pa sa mga huling tawag ng kanyang dating asawa. Ang bawat hakbang niya palabas ng piitan ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena na kay tagal niyang kinaladkad. Pagkalipas ng ilang buwan, ang buong Maynila ay naging saksi sa isang maningning na kaganapan. Ang grand opening ng Lola Rosa's Heritage Kitchen, isang restaurant na ipinangalan ni Clara sa kanyang ina na ngayon ay ganap na ring magaling. Ang paligid ay puno ng tawanan. Ang amoy ng masarap na pagkain ay humahalo sa simoy ng gabi at ang liwanag ng mga dekorasyon ay tila mga bituin sa lupa. Sa gitna ng pagdiriwang, tumayo si Clara sa tabi ni Ethan sa harap ng lahat ng mga panauhin. Hawak ni Ethan ang kanyang bewang, isang hawak na puno ng pagmamalaki at katapatan. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng negosyong ito, ang sabi ni Ethan habang nakatitig sa mga mata ni Clara. Ipinagdiriwang din natin ang tagumpay ng isang pusong tumangging sumuko. Clara, you are my inspiration. At kung papahintulutan mo ako, gusto kong makasama ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw sa ating buhay. Walang pag-aalinlangan, sumandal si Clara sa balikat ni Ethan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa takot. Alam niyang ang kalsadang dinaanan niya ay puno ng tinik. Ngunit ang bawat sugat na nakuha niya ay naging bahagi ng isang magandang kwento ng muling pagkabuhay. Habang ang mga tao ay nagpapalakpakan, itinaas ni Clara ang kanyang baso, nakatingin sa kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o sa paghihiganti. Ito ay nasusukat sa kakayahang ngumiti muli pagkatapos ng isang napakahabang bagyo. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Maynila ay nagpinta ng kulay ginto at rosas sa malawak na kalangitan, isang tanawing tila isang dambuhalang canvas ng kapayapaan. Ang bawat hampas ng ngalon sa pampang ay lumilikha ng isang banayad at paulit-ulit na himig na tila nagpapatulog sa lahat ng mga sakit ng nakaraan. Sa ibabaw ng isang puting beranda, nakatayo si Clara. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok na ngayon ay malaya ng nakalaylay sa kanyang mga balikat. Itinaas ni Clara ang kanyang kanang kamay at dahan-dahang hinaplos ang maliit na pilat sa gilid ng kanyang noo. Ang huling alaala ng gabing akala niya ay katapusan na ng kanyang mundo. Ang pilat na ito, na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kanyang kahihiyan at pagkatalo, ay naging isang medalya na ngayon ng kanyang katapangan. Hindi na ito masakit. Ito ay isa na lamang tuyong bakas
ng isang sugat na ganap ng naghihilom. Sa malayo, narinig ni Clara ang tunog ng masayang tawanan mula sa loob ng bahay. Ang boses ng kanyang ina, na ngayon ay masigla at puno ng buhay, ay humahalo sa boses ng mga taong naging pamilya na niya sa kanyang bagong simula. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malalim at hindi na kinakapos, tila ba ang laso ng puot ay tuluyan na ring natangay ng agos ng dagat. Napangiti si Clara nang sumagi sa kanyang isipan ng balita tungkol kay Marco. Ang lalaking dati ay itinuturing niyang sentro ng kanyang mundo ay isa na lamang munting tuldok sa kanyang malawak na kasaysayan. Nabalitaan niyang sa loob ng piitan, ang katahimikan at pagsisisi ang tanging kasama nito, habang si Sela naman ay patuloy na nagtatago sa anino ng sarili nitong mga kasinungalingan. Wala siyang nararamdamang galit para sa kanila. Tanging isang malalim na pasasalamat dahil sa kanilang kalupitan, natagpuan niya ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Clara ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Isang pares ng mga bisig ang maingat na pumalibot sa kanyang bewang, at ang amoy ng sandalwood ay muling bumalot sa kanya. Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa dibdib ni Ethan. Nararamdaman ang matatag at tapat na pintig ng puso nito. "Deep in thought again, my queen?" Ang mahinahong bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang gamot na nagpapakalma sa bawat hibla ng pagkatao ni Clara. "I was just thinking about how far we've come, Ethan." Ang tugon ni Clara habang hinahawakan ang mga kamay ng lalaki na nakayakap sa kanya. Dati, akala ko, ang pagpapatawad ay para sa mga taong nanakit sa akin. Ngunit natutunan ko na ang tunay na patawad ay para sa sarili ko. Ang patawarin ang sarili ko dahil hinayaan kong masaktan ako ng ganoon katagal. Hinarap ni Ethan si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. "You are the strongest woman I know, Clara. And the best part is, the world finally sees you the way I do." Hinawakan ni Ethan ang mukha ni Clara at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo nito. Isang tahimik na pangako ang namu sa pagitan nila. Isang pangakong hindi na kailanman muling dadaan si Clara sa ulan ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng katanungan sa buhay ni Clara ay mayroon ng kasagutan. Natutunan ni Clara na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang buhay na hindi na kailangan pang lumingon sa nakaraan. Ang pag-asa ay hindi isang bagay na ibinibigay. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan at pinoprotektahan. At ang pinakamahalagang aral na nais niyang iwan sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay ito: huwag mong hayaang tukuyin ng ibang tao ang iyong halaga. Ikaw ang may hawak ng panulat sa sarili mong kasaysayan. At kahit gaano pa kadilim ang simula, palagi kang may kapangyarihang lumikha ng isang maningning na katapusan. Habang ang huling anino ng gabi ay dahan-dahang lumulukob sa dalampasigan, ang dalawa ay nanatiling magkayakap, nakatingin sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang bagyo ay tapos na, ang mga sugat ay tuyo na, at sa wakas, si Clara ay nakauwi na sa tunay niyang tahanan, sa loob ng sarili niyang puso, na punong-puno ng pagmamahal at kapayapaan.